Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Timothy chapter 3, verse 9. 1 Timothy chapter 3, verse 9. Ito po ang sabi ng talata. Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Tayo po ay muling manalangin. Amang dakila, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Samahan niyo po muli yung inyong iglesia. Maunawaan ang mga salita mo. Tigit sa lahat, masunod ang mga bagay na ito. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pinag-aaralan po natin sa umaga yung pagkakaiba sa kwalifikasyon na ibinigay ni Pablo sa pastor at diakono. At napag-aralan natin last Sunday na ang pagkakaiba ay hindi po nangangahulugang hindi na ito dapat makita sa isang pastor. Kasi natapos na natin yung kwalifikasyon ng pastor, ngayon tayo na nasa mga kwalifikasyon ng diakono. Ngayon yung mga pagkakaibang makikita natin, hindi po ibig sabihin na dapat hindi na siya makita sa mga pastor. Kundi nakita natin last Sunday na yung pagkakaiba ay para sa pagbibigay diin sa kailangang katangian para magampanan nila ng may katapatan ang tungkulin nila bilang mga diakono. So yung mga pagkakaiba po na yan po ay pagbibigay lamang ng diin sa kanilang gampanin. Kailangan sa kanilang gampanin. Halimbawa, kwalifikasyon po para sa isang pastor ang mahusay magturo. Naaalala yung pag-aaral natin. Ngayon, dahil ang pagtuturo o kwalifikasyon ng pagtuturo, dahil ang pagtuturo o paglilingkod sa salita ay pangunahing tungkulin ng mga pastor sa iglesia. Kaya po isang kwalifikasyon kasi kailangan gawin ng isang pastor, yun ang kanyang tungkulin. Kaya kwalifikasyon siya. Ngayon, makikita natin, hindi natin siya mababasa sa mga kwalifikasyon ng isang diakono. May nakita po ba kayo dyan na mahusay magturo sa mga diakono? Wala. Kasi nga, ay hindi ang pagtuturo ay hindi po pangunahing tungkulin ng isang diakono. Ngayon, hindi po ibig sabihin na hindi na siya pwede magturo. Pero ibig sabihin lamang noon na ang pagtuturo o binibigay sa atin ang pagtuturo ay hindi pangunahing tungkulin ng isang diakono. Anong kanilang pangunahing tungkulin? Paglilingkod sa hapag o sa mga pisikal na bagay. Ngayon, dahil ba hindi na sila maglilingkod sa pagtuturo, ay wala na silang pakialam sa doktrina o pag-aaral ng salita ng Diyos? Siyempre, ang sagot ay hindi. Kaya ngayong umaga, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang diakono ay dapat iniingatan ang pananampalataya. Dapat niyang ingatan ang pananampalataya. Doon po sa ating text sa Timothy chapter 3, dun sa verse 8, ang sabi dito, gayon din naman, ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. At verse 9, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Meron lamang po akong 2 punto sa pag-aaral natin. Ang una, ang pag-iingat ng pananampalataya sa pamagitan ng kaalaman sa hiwaga ng pananampalataya. Hindi niya maiingatan ang pananampalataya ng taong hindi alam ang pananampalataya. Tama? Pangalawang punto, ang pag-iingat ng pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay ng merong malinis na budhi. Hindi niya maiingatan ang pananampalataya kung siya ay merong o hindi malinis ang kanyang konsensya o ang kanyang budhi. So, bagaman ang mga diakono po ay hindi po required na maging mahusay sa pagtuturo, sila po ay inaasahan na merong maayos na kaalaman sa hiwaga ng pananampalataya at ang kanilang buhay ay ayon sa kanilang hinahawakang pananampalataya. Yung po yung pinaka-summarization nating pag-aaral. Ngayon, bago natin tignan yung 2 punto na yan, tignan muna natin yung kahulugan nung salitang pag-iingat. Kasi sabi doon sa verse 9, na iniingatan. Ano ibig sabihin yan? Sa English po, they must hold. Panghawakan naman yon. They must hold.
Ngayon, tinignan ko yung ugat na salita nito, at na-surprise ako. Hindi naman siguro na-surprise. Baga nakita ko doon na yung ugat na salita ay mula sa salitang echo. Echo. Alam niyo po ba yung echo? No, narinig ko kanina, si Chitae, ganda lalaki. Diba yun ang mga movies na matatanda, ba? Si Tae, tapos anong marinig nila? Hindi yun echo, no? Kasi meron lang na salita. Ang echo, kapag sinabi mo isang salita, ang babalik sa'yo yung sinabi mo. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung iyong sinabi. Yun ang tunay na echo. Kaya sa pamamagitan ng kahulugang yon, pwede nating sabihin na yung pag-iingat ay yung paghawak o paninindigan sa pananampalataya. Okay? Yung pag-iingat na nabasa natin dito sa mahiwagan ng pananampalataya, pwede nating sabihin na ito yung paghawak o yung paninindigan sa pananampalataya. Hindi siya nag-iiba o hindi siya liliko sa kanyang pinanggalingan. Kung ano yung mga natutunan niya, yun ang kanyang tinatayuan. At yun po ang kwalifikasyon dito. Ang isang diakono ay inaasahan na ingatan, panghawakan, panindigan ang pananampalataya. Kailangan makita yan sa isang diakono. At ngayon, di ba lagi natin na pag-aaralan kung ito ay isang kwalifikasyon sa diakono at ang diakono ay isang halimbawa sa loob ng iglesia, ibig sabihin ng kwalipikasyong pag-iingat, paghawak, paninindigan sa pananampalataya ay dapat makita sa bawat mananampalataya. Okay? So kung ang kwalifikasyon nila ay pag-iingat sa pananampalataya at ang mga diakono ay halimbawa sa loob ng iglesia, at kung halimbawa, anong dapat ginagawa? Sinusundan o tinutularan. Kaya ang yung pag-iingat sa pananampalataya ay dapat makita sa bawat mananampalataya. So baka sabihin na naman natin, hindi ako diakono, hindi na ako makikinig, tulog na lang ako. Antayin ko na lang kayo matapos, pastor. Hindi po. Kung kayo ay mananampalataya, para po sa inyo ito. Kailangan ninyong manindigan din, ingatan din, panghawakan din ang inyong pananampalataya. Okay? Paano natin maiingatan ang ating pananampalataya? Nandyan na yan sa dalawang punto natin. Ang una, maiingatan natin ang pananampalataya. James, meron ba itong mic? Sumasakit na yung lalamunan ko. Test, diba? Si James talaga eh. Joke lang. So, unang punto, ang pag-iingat ng pananampalataya o may ingatan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng kaalaman sa hiwaga ng pananampalataya. Kailangan alam muna natin yung ating iniingatan. Tama? Kung hindi natin alam yung iniingatan natin, paano ka nag-iingat? Anong klaseng pag-iingat ang meron? Kaya nga sinabi dito sa ating text, sa verse 9, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya. Ang ehemplo natin dyan si Esteban. Kilala niyo po si Esteban? Basahin natin sa Acts chapter 7. Hindi natin babasahin lahat dahil kung kilala niyo si Esteban, alam niyo na mahaba siya mag-preach. Well, mahaba sa pagbabasa pero maigli sa pagbabasa pero mahaba kung titingnan niyo. Kaya puntahan niyo lang yung chapter 7 at tingnan niyo kung gaano kahaba magsalita si Esteban. Mula verse 1 yan, andun na kayo sa chapter 7 ng Acts. Kung tingnan niyo kung gaano ilang page meron si Esteban. Mahaba, di ba? Mahaba. Ilang verses yan? 60 verses. Mababasa natin si Esteban. Hindi natin babasahin lahat yan. Pero kung babasahin natin yan, makikita nyo dyan na ipinapahayag ni Esteban ang kanyang pananampalataya. Meron siyang kaalaman sa salita ng Diyos. At kung mababasa ninyo, meron dyan yung mga separate division na parang ganun-ganun lang. Kita niyo yan, yung merong mga paragraph. Yan po yung mga quotation. Ibig sabihin, nag-quote siya ng mga text mula sa Old Testament. At may kita natin hindi lang isa, kundi 2 beses at marami pa siyang kinote mula sa Old Testament. So itong kaalaman ni Esteban ay napakalawak. Kaya kung babasahin natin dun sa dulo, ay pinandinindigan niya sa harapan ng mga kaaway ang salitang kanyang nalalaman. Meron siyang lakas ng loob na sabihan yung mga Pariseyo na kaharap na niya. Sinabihan niya na kayo ay mga, matitigas ang ulo. Kaya nga, di ba sa dulo, alam natin na si Esteban ay pinatay. Kasi nanindigan siya sa kanyang pananampalataya.
Ngayon, hindi niya magagawa ito kung wala siyang kaalaman sa kanyang pananampalataya. Paano siya makakapag-quote kung hindi niya pinag-aralan ang kanyang kinote? Okay? Pero nakita natin mga kapatid, si Esteban po ay hindi pastor. Hindi rin siya regular na mangangaral. Pero siya ay isa doon sa mga piniling mga lalaki na maglingkod sa hapag ng Panginoon. Ay sa hapag, sa iglesia. Sabihin, hindi ang tungkulin niya, pangunahing tungkulin niya ay pagtuturo, pero hindi ibig sabihin hindi yun ang kanyang pangunahing gampanin sa loob ng iglesia, ay nagpabaya na siya sa kaalaman sa salita ng Diyos. Bagkus, makikita natin na kahit na hindi siya pastor, kahit hindi siya regular na mga ngaral, siya ay merong malawak at malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nung lumaban na siya o nakita niya na, ipinahayag niya na sa mga hindi mananampalataya, humarap na siya sa mga kaaway ng Diyos ng Ebanghelyo, kaya niyang panindigan kasi meron siyang kaalaman sa salita ng Diyos. Naingatan niya ang kanyang pananampalataya at naipaglaban niya ang kanyang pananampalataya dahil meron siyang kaalaman sa salita ng Diyos. So mahalaga. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng ganitong kaalaman? Paano tayo magkakaroon ng ganitong kaalaman? Well, ang kaalaman po na ito sa hiwagan ng pananampalataya ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi ito sa sariling lakas natin, hindi ito sa sariling talino natin, ito ay sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga ito'y tinawag na hiwaga, mystery o lihim. Sa mga mananampalataya, ito ay naihayag na, pero sa mga hindi mananampalataya, tulad natin noon, ito'y nananatiling lihim. Kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, basahin natin, tingnan ninyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 7, ito po ang sabi ni Pablo. 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Kung nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na alin? Hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikalalhatin natin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit, ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos saan? Pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim ng mga bagay ng Diyos. Ito'y galing sa banal na Espiritu. Ang kalamang ito ay divine revelation, mga kapatid. Hindi ito mula sa mga tao. Hindi ito kayang madiskubre ng tao. Kailangan ito'y ipahayag ng Diyos sa tao. Katulad ng ating nabasa. For example, ang math. Isa sa mga ayaw nating subject. Well, ako personally ayaw. Math. Ang math, nag-i-exist na yan bago pa madiskubre ng tao na merong math. Ang 1 plus 1 ay equals 2. Bago pa nila sabihin na ang 1 ay 1, ang 2 ay 2, tapos equals, bago pa nila nagkaroon ng mga numbers, nananatili pa rin totoo na 1 plus 1 ay equals 2. Ganon din ang laws of physics. Alam natin yung gravity. Gravity lang ang tinawag natin doon, pero hindi natin alam anong tawag ng Diyos doon. Pero na-discover ng tao yun kasi may nalaglag na mansanas sa kanyang ulo. Bakit nalalaglag? Bakit nalalaglag ang mga bagay? Dahil merong gravity. Ngayon, yung pagka-discover ng taong yon, hindi doon nagkaroon ng gravity. Okay? Kundi, meron ng gravity, na-discover niya lang yung gravity. Nakukuha natin yung mga kapatid? Hindi siya baligtad. Di ba? Hindi ibig sabihin na kung na-discover niya, saka lang siya nagkaroon. Ganon din po, pagdating sa physical o mga gamit yung ating mga senses. Ito. Alam niyo yung 5 senses? Eyes, sight, seeing, hearing,
Ate, sight seeing pa rin yun. Yung smelling, touch, di ba? Physical lahat yan. At kaya nating madiskubre ang mga bagay sa pamamagitan ng ating mga physical sense. Pero pagdating po sa spiritual na mga bagay, yung tinabi dito ni Pablo sa ating binasa, karunungan ng Diyos. Ang mga bagay na patungkol sa Diyos, ito ay kailangan ng pagpapahayag na galing sa Diyos. Alam natin sa Romans, di ba, nabasa natin doon. Hayag sa kanila na merong Diyos. Pero hindi sapat yun para malaman nila kung sino yung Diyos na yun. Kailangan po ng revelation. For example, ang doctrine of Trinity. Makukuha ba natin yun sa pamamagitan ng pagsisiyasat kung sino ang Diyos? Hindi natin kaya yun. Kailangan ihayag ng Diyos na siya ay Trinidad na Diyos. Yung incarnation ng Son of God. Yung pagiging tao ni Kristo. Hindi natin malalaman na dati pala na siya ay Diyos na nagkatawang tao kung hindi niya ipapahayag sa atin na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yung resurrection of the dead, nakita na kayo na buhay na muli na tao? Wala pa, di ba? Pero bakit pinaniniwalaan natin yung bagay na yun? Yun na hiwaga na ipinahayag sa atin ng Diyos. Yung order of salvation na ituturo sa atin ni Pastor Boy. Bakit natin nalaman ng order of salvation? Dahil ba matalino tayo? Hindi po. Ang order of salvation ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Basahin natin ng Mateo chapter 13 verse 10. Tingnan niyo. Mateo 13 verse 10 to 17. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga alin? Hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit, hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino mang meron ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan, ngunit silang wala, pati sa kanila ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila makakarinig at hindi sila nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailanman hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailanman hindi makakabatid. Sapagkat nang manhid na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makinig ang kanilang tenga at ipinikit nila ang kanilang mata, baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tenga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin na sila'y aking pagalingin. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata. Bakit? Sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tenga sapagkat ang mga ito'y nakakarinig. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghahangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito narinig. So yung pananampalataya na meron sa ating mga kapatid, biyaya ng Diyos na meron tayo niyan. Biyaya ng Diyos na nalalaman natin ang mga bagay na yan. At tingnan nyo sa 1 Peter chapter 1 verse 10. Minsan, tayo sa mga anghel naiinggit tayo sa mga anghel kasi kung gusto nila pumunta ng Amerika, makakapunta sila ng Amerika. Tayo kailangan pa mamasahe. Pero tingnan sa 1 Peter chapter 1 verse 10. Ano sabi dito? 1 Peter chapter 1 verse 10. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, mga mananampalataya, sa iyo, sa mga bagay na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga
Mismong mga anghel na nananabik makita sa mga bagay na nakita at naririnig natin sa salita ng Diyos. Yung mga ipinahayag sa ating na ebanghelyo. So yung kaalaman, mga kapatid, biyaya ng Diyos yan sa atin. Biyaya ng Diyos na nalalaman natin na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, pinapaalala sa atin ng Diyos na merong kapahingahang walang hanggan na darating. Na siya ay babalik upang kunin ang kanyang iglesia. Biyayaan o biyayaan ng mga pagpapala. At sinabi doon ni Pablo, kalulhatian, patong-patong na kalulhatian na kalulhatian. Hindi matapos na mga biyaya. Yan ay mga biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, mga kapatid. At ito ng palataya ang dapat ipahayag, pinangahawakan, pinaninindigan, iniingatan ng bawat mananampalataya. Kaya kung ito ay dapat makita sa mananampalataya, gaano pa kaya dapat ito makita sa mga diyakono? Nakukuha nyo kung gaano kabigat ay itong kwalifikasyon na ito? Kung ito ay nararapat na makita o ipahayag, panghawakan, panindigan ng mga mananampalataya, gaano pa dapat ingatan, panindigan, panghawakan ng mga diyakono ang pananampalataya nito. Napakahalaga po nito sa paglilingkod ng mga diyakono. Ang diyakono nung hindi nag-iingat sa hiwaga ng pananampalataya ay pwedeng maligaw sa maling aral. Pwede siya maligaw kung hindi niya iniingatan. Pwede siya maligaw. Kasi tandaan natin, mga kapatid, iniingatan lang natin ang mga bagay na mahalaga sa atin. Kaya kung hindi mahalaga sa inyo, yung doktrina na ating ipinapahayag sa pananampalataya, hindi nyo iingatan yan. Okay lang, tumanggap kayo ng iba't ibang aral. Okay lang yun, sige mga. May Bible naman silang hawak, pwede yan. Hindi. Pero kung kayo ay nag-iingat, minamahal ninyo ang pananampalatayang inyong natanggap mula sa salita ng Diyos, iingatan niyo. Ang diyakono na hindi nag-iingat sa hiwaga ng pananampalataya ay hindi maiingatan ang iba sa pagkaligaw sa maling aral. So, kung hindi niya ingatan, pwede siyang maligaw. Kung hindi niya rin iingatan, pwede niyang mailigaw ang iba. Kasi ang mga diyakono ay palagi ang nasa contact sa loob ng church. Laging nakakausap ng mga diyakono, mga nasa tao ng church. At madalas na sila ay mailalagay sa sitwasyon na magbibigay sila ng payo, encouragement, comfort sa mga mananampalataya. Hindi pwedeng pag may lumapit sa kanila, Deacon, kailangan namin ng ganito. Tapos sila, Deacon, ito, pera. Out na. Hindi. Kailangan may word of encouragement din yun. Ito, tulong ng iglesia. Pero tandaan mo, ang pinakatulong natin ay ito, comfort para sa inyo, kapatid. Pero tandaan mo, ang comfort natin ay Diyos. Yun ang tungkulin ng mga diyakono. Kaya kung sila ay ligaw, may malaking posibilidad na mailigaw din nila ang kanilang nakakasalubong sa loob ng iglesia. Ang diyakonong hindi nag-iingat sa hiwaga ng pananampalataya ay hindi po makapaglilingkod ng merong katapatan. Tandaan natin ang pagkilos paggawa ay batay sa ating paniniwala. Kaya kung mali ang kanilang pananampalataya, mali din ang kanilang paggawa. Mali ang kanilang motibasyon, mali ang kanilang layunin. So, pagamat hindi pangunahing katungkulan ng mga diyakono ang pagtuturo, isa pong kahangalan na magkaroon sila ng posisyon sa loob ng iglesia o sa loob ng church, gumawa at kumilos nang wala silang kaalaman sa kanilang pananampalataya. Kahangalan po yun. Kailangan meron silang kaalaman sa kanilang pananampalataya. Ngayon, hindi po sabihin na dapat alam nilang mag-Greek. Kasi kung yun ang pamantayan, patay tayong lahat. Hindi rin ako marunong eh. O malaman lahat ng malalalim na theology sa loob ng pag-aaral. Ang mahalaga pong mga kapatid, meron siyang kaalaman sa pananampalatayang ipinapahayag o ipinahayag sa kanila at ngayon ay ipinapahayag na nila. Alam nilang depensahan. Dapat nila alam nila yung mga creed. Kung makikita nyo yung sa likod, anong binabasa natin every after ng ating pag-aaral? Pagpapahayag ng
Confession of faith. Credo. Dapat, hindi kong kabisado ng fully, pero dapat alam nila yan. Na kapag may nagtanong, Deacon, bakit ganito? Kapatid, dapat kayo alam din yun yan. Bakit kayo naniniwala na si Kristo ay galing kay Birhen Maria? Bakit kailangan birhen siya? Bakit? Dapat alam natin panindigan yun. Ang pag-iingat ng pampalataya sa pamamagitan ng kaalaman sa hiwaga ng pananampalataya. Kailangan nating alam ang ating initan. Pangalawang punto, ang pag-iingat ng pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay ng may malinis na budhi. Sabi sa ating text, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Hindi maiingatan ang pananampalataya ng taong hindi malinis ang kanyang konsensya o malinis ang kanyang budhi. Ngayon, nakita natin kung gaano kahalaga yung kaalaman, di ba? Walang saysay po ang kaalaman kung ang tao ay namumuhay na meron o masamang budhi. Kahit na malaman niyang mag-Greek, kahit na malaman niya lahat ng mga malalalim na doktrina ng pananampalataya, pero kung siya ay merong liko o masamang budhi, hindi malinis ang kanyang konsensya, walang saysay lahat yun. Walang saysay. Sabi sa Ephesians chapter 4, tingnan ninyo ang sabi. 17 ng Efeso. ng Efeso. Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Tingnan nyo mga kapatid, tatlong bagay dyan. Walang saysay yung kanilang pag-iisip dahil liko ang kanilang lakad, yung mga hintil. Madilim ang kanilang pangunawa dahil sila'y hiwalay sa buhay na Diyos. Mangmang sila. Bakit? Dahil matigas ang kanilang puso. Hindi po pwedeng magsama yun. Kahit na alam mo ang lahat ng mga bagay sa pananampalataya, pero kung ikaw ay lumalakad na katulad ng isang til, hiwalay sa buhay na Diyos, gas ang iyong puso, walang saysay ang kaalaman. Walang saysay ang kaalaman. Bakit? Kasi sa hiwaga ng pananampalataya, ipinapahayag natin na ang isang tao ay hinugasan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Pinapahayag din natin, tao ay binago o binigyan ng panibagong puso at kaluluwa. Kaya nararapat lang na ang taong binago, hinugasan, binigyan ng bagong puso at kaluluwa, mamuhay ng ayon sa kanyang pagkatawa. Merong kabanalan, walang tinatagong kasalanan, walang pagkukunwari. Pero kung meron, yun yung sinabi, ganda ng asa na si Seth? Si Seth kanina. Meron siyang kasalanang kinalimutan lang. Mga kasalanang isinantabi lang. Yung po yung tinatawag na merong maruming budhi. Ibig sabihin, hindi ka makaharap sa Diyos at sa tao na merong malinis na konsensya. Bakit? Meron kang iniwanang kasalanan. Tingnan nyo sa Philippians chapter 1 verse 27 to 28. Huling talatang ating babasahin. Philippians chapter 1 verse 27 to 28. 1:27 na Philippians, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang para sa pananampalataya ng Ebanghelyo.
At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahaman, ngunit ng inyong kaligtasan. At ito'y mula sa Diyos. Ngayon yung dalawang bagay na gusto ko tingnan nyo dyan. Yung kahit na siya'y dumating, makita sila o wala man sa harapan nila, dapat sila'y manindigan. Hindi yan magagawa ng isang taong marumi ang konsensya. Pagpapakitang tao, ibig sabihin. Kaya sabi dito Pablo, kung nandyan ako, huwag kayong magpakabait lang. Sinasabi niya sa atin. Kung wala man ako, huwag din kayong magpakabait lang. Nandyan man ako o wala man ako, dapat kayo naninindigan sa inyong pananampalataya. Yun ang merong integridad na Kristiyano. Ibig sabihin, totoong Kristiyano. Kasi kadalasan nangyayari, no? Pag nasa bahay, nandyan ang mga magulang na magpapalo sa atin, na magagalit sa atin, magpapakabait tayo. O kaya pag dito sa church, nandun si pastor, matakot ka kay pastor. Pero pag wala na si pastor, wala na sila magulang, lumalabas na ang tunay mong pagkatao. Ang tawag dyan, merong masamang buti. Hindi tamang konsensya. Ang malawa dito, sabi niya sa verse 28, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Hindi rin po magagawa ng tao may malinis sa budhiyan. Bakit? Kasi ang taong may masamang budhi ay takot sa kanyang mga kaaway. Bakit? Dahil alam niyang merong maibabato sa kanya o mailalantad ang karumihan o kasalanan niya. Hindi niya kayang harapin ng kaaway. Hindi niya kayang kaharapin ng ibang tao. Bakit? Kasi alam niya pag nalaman o alam niya na pwedeng may maibato sa kanya. Ang konsensya yung parang kumakalabit sa iyo. Hoy. Diba? Tama yung sinabi ni Sir kanina. Yun yung kinalimutan nating kasalanan na bumabalik sa atin.